Good morning sa inyong lahat at ngayong umaga ay magsisimula tayo ng isang mini-series at ang ating tatalakayin ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Yamang magpapasko, no? Dahil 3 Sundays ako magtuturo hanggang sa katapusan ng November. So, leading up to Christmas season, no? Ang gusto kong talakayin ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At ngayong umaga ay tatalakayin ko ang resting in God's love. At gusto kong basahin natin ang Romans chapter 5 verse 8. Bagamat mayroong ibang mga passages na pwede nating basahin, gusto kong basahin ang Romans 5:8 dahil para sa akin ito ang sukdulan ng kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Yung binanggit ni St. Paul sa Romans 5:8 na ang sabi niya sa NIV, no, sa New International Version, "But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." So tayo muna ay sumandaling manalangin sa ating Diyos, amang Diyos na mapagmahal. Salamat po ng marami sa umagang ito na ikaw ay aming kasama at ang pag-ibig ninyo ay pumapalibot sa amin. Napakasarap isipin na ikaw na Diyos na lumalang sa amin ay nagmamahal sa amin sa kabila ng aming maraming pagkukulang. Lord, hindi namin lubos na mauunawaan ang lawak, lalim, ng iyong pag-ibig sa amin. Pero yun ang katotohanan, Panginoon. Ipinakita mo, iminuwestra mo sa amin ang iyong pag-ibig kahit na kami ay makasalanan pa nang si Jesus na aming Panginoon ay namatay para sa amin. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, hayaan mo na madama namin yan, maranasan namin, at simulan namin sa aming sarili na talagang pag-isipan, pagbulayan at namnamin ang pag-ibig mo sa amin sa araw-araw. Bless us, Lord, ngayong umaga at ikaw rin ay maluwalhati nawa sa aming pagtalakay sa pangalan po ni Jesus. Amen. Anumang kwento ay merong simula, no? Anumang kwento ay merong simula at syempre may katapusan din. At mula sa simula hanggang katapusan ay nahandun yung pinaka nais ipahayag ng nagkukwento. Ang Biblia ay ganun din, no? Mula sa kwento ng paglalang hanggang sa katapusan, merong nais ipahayag ang Diyos sa atin. At yan ay walang iba kundi ang pag-ibig niya. Na kung iisipin yung maigi, makikita ninyo roon na ang kwento ang Biblia, ang kwento ng kasaysayan mula creation hanggang the end, no, ay kwento tungkol sa Diyos na hinahabol niya sa pamamagitan ng pag-ibig ang kanyang sangnilikha. Nais niyang ipadama ito. Bagamat ang kanyang sangnilikha, ang sangkatauhan particularly, ay patuloy na lumalayo sa pag-ibig ng Diyos, patuloy na umiiwas dahil mayroong pinagkakaabalahan. Pero ang Diyos ay patuloy na nanunuyo. Yan ang kwento ng Biblia. The kwento, the story of love. Actually, ang Biblia ay love story, sabi nga, no? Kwento ng pag-ibig. Kaya naman, ang diwa na mensahe niya sa sangkatauhan ay walang iba kundi pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ang pinakadiwa ng mensahe niya sa sangkatauhan. Sinasabi nga na ang John 3:16 ay yun ang pinakasentro ng buong Biblia at yun ay hindi malayo sa katotohanan. Sa katunayan, sa gitna ng kultura na yung kultura noon na ang Diyos na kinikilala o yung mga Diyos na kinikilala ng mga tao ay Diyos na malupit, nagpaparusa sa mga tao,
Kapag hindi tama ang kanilang pag-aalay o paghahandog, yun ang kinikilala nilang mga Diyos. Yung mga Diyos ng mga pagano. Isang malupit na Diyos o mga malulupit na Diyos, mga makapangyarihan na Diyos na kinakatakutan ng mga tao, ng mga pagano ng panahon na yun. Sa gitna ng ganong kultura, ang mensahe tungkol sa isang Diyos na nagmamahal at nagpapakumbaba ay isang di panipaniwalang kapahayagan. Yung sabihin mo na mahal kayo ng Diyos, hindi naririnig yan sa mga pagano. Hindi yan naririnig ng mga pagano tungkol sa kanilang Diyos. Dahil ang Diyos nila ay malupit, mabagsik, nagpaparusa kapag sila'y nagkamali. Kaya naman, yun ang akala nila ng mga tao noon. Na tuwing mayroong mga sakuna at ng mga kalamidad na mangyayari, sila'y pinaparusahan ng kanilang Diyos dahil sila'y makasalanan. Sila'y laging gumagawa ng mga bagay na mali sa paningin ng kinikilala nilang mga Diyos. Kaya yung mensahe na ang Diyos ay nagmamahal sa inyo o iniibig kayo ng Diyos ay isang kakaibang mensahe. Kumbaga, it's a message too good to be true, no? Hindi kapanipaniwala. At sa kabila na ipinahayag na ni San Pablo sa Romans chapter 5 verse 8 na ang krus ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Meron pa rin mga Kristiyano na ang tingin sa krus ay hindi pag-ibig, kundi judgment. Ang Diyos ay pinarusahan ng anak. Yun ang tingin nila ron. God judge His Son dahil mahal niya ang sangkatauhan. Parang ganon. So, yun ang tingin nila. Pero dapat nating baguhin sa ating isipan na hindi judgment ang larawan ng krus, kundi pag-ibig. Yun nga ang sabi doon sa Romans 5:8 na binasa natin. But God demonstrates His own love for us in this. So, paano? Paano paraan? While we were still sinners, Christ died for us. Noong mga makasalanan ba tayo? Namatay si Kristo para sa atin. Hindi tayo minahal ng Diyos noong tayo ay nagsimulang sumampalataya kay Kristo. Sa halip, bago pa tayo sumampalataya sa Kanya, noong makasalanan pa tayo, ay minahal na tayo ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagkukusang loob ni Jesus na ipagkaloob ang kanyang buhay sa krus, ay idine-demonstrate ng Diyos. Idine-demonstrate ng Diyos, iminumuestra ng Diyos, ipinapahayag ng Diyos, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhang makasalanan. Yun ang sukdulan ng kapahayagan o pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Mali ang ganitong kaisipan. Galit ang Diyos sa sangkatauhan o sa ating mga tao dahil sa ating mga kasalanan at nakaamba na ang kanyang parusa para sa atin doon sa impyerno. Pero kahit galit siya sa atin, pinarusahan niya ang kanyang anak para hindi tayo maparusahan. So, kumbaga ay ibinunton niya yung galit niya kay Kristo para tayo ay hindi niya parusahan, para mawala yung galit niya sa atin. Yun yung kaisipan na lagi nating naririnig at yun yung kwento at yun yung senaryo na lagi nating naririnig at maririnig pa sa pagpapatuloy ng Kristyanismo dito sa ibabaw ng lupa. Na ang Diyos ay galit sa sangkatauhan dahil sila ay nagkasala. Pero dahil mahal ng Diyos ang sangkatauhan, ibinaling ng Diyos ang kanyang galit sa anak at ang anak ang pinarusahan para hindi na parusahan ng sangkatauhan. Pero mali ang senaryo ngayon.
merong mali doon sa pagkakaintindi doon. Hindi galit ang Diyos sa sangkatauhan at pagkatapos, para mawala yung galit niya sa sangkatauhan, yung anak niya ang pinarasan. Hindi ganun yun. Sa halip, ang totoong senaryo ay ito. Mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Mahal na mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. At dahil mahal tayo ng Diyos, nakikita niya na nagdurusa tayo, nahihirapan tayo, winawasak tayo ng kasalanan, sinisira ng kasalanan ng buhay natin, at yung kasalanan na yan ang mortal na kaaway ng Diyos. At yan ang sumisira sa buhay natin, ninanakaw nito, sinisira nito, yung buhay na sana ay maganda, mabuti, na nais ng Diyos para sa atin. Isa sanang maganda at mabuting pamumuhay. Pero, yun nga, yung kasalanan winawasak yung buhay natin. Nakita ng Diyos na ganyan ang kalagayan ng tao. Na ang tao ay nakaranas ng pagiging living dead. Umiiral sila, they exist, but they are dead. Namumuhay sila sa ibabaw ng lupa, pero wasak, sira, ang kanilang pamumuhay. Patay, ibig sabihin. Sa isang maliit na salita, maikling salita, patay ang karanasan ng tao. Kamatayan ang karanasan ng tao. Kahit sila ay umiiral. Bagamat tumatawa sila, nasisiyahan sila paminsan-minsan, pero sa kanilang kalooban, merong malaking kulang. At dahil nga, nalayo sila sa pag-ibig ng Diyos. At yung iba naman, ay lalo na. Ang kanilang pamumuhay ay tigib ng kung ano-anong bahid ng kapangyarihan ng kadiliman. In short, dahil sa kasalanan, ang tao ay naging isang living dead. Nakaranas ng pag-iral na nilalarawan ng kamatayan. Bakit? Dahil ang ibinubunga ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan din, ang kasalanan, ang kamandag ng kamatayan. Kung saan naghahari ang kasalanan, naroon ang kamatayan. At ang kamatayan sa Biblia ay hindi lamang physical death. Hindi lamang physical na kamatayan. At hindi lang yung pagkalayo sa Diyos. Kundi ito rin ay kawalan ng totoong buhay. Kawalan ng buhay na nais ng Diyos para sa tao. Yung buhay na katulad ng kay Kristo nung siya'y narito pa sa lupa. Pagkawala ng ganung buhay, yun ang kamatayan na makikita niyo sa Biblia. Kaya nga sinabi ni Paul sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, ang pamumuhay sa kasalanan ay nauuwi sa wasak na pamumuhay. Napariwarang pamumuhay at pagkawala ng tunay na buhay. At marami ng kwento na alam natin na si ganito ang kanyang buhay ay naging ganun, napariwara, nawasak. Ang dami nating narinig, hindi ba? At yun ang gusto ng Diyos na maiwasan sana natin. Sa katunayan, para magapi at mabuwag ang kamandag ng kamatayan, na walang iba kundi ang kasalanan, inalay ng Diyos anak ang kanyang sarili. Dumanas ng kamatayan ang anak ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kanyang buhay. Parang sinasabi ng Diyos sa sangkatauhan, mahal na mahal ko kayong lahat at ayokong makita na ang inyong buhay sa ibabaw ng lupa ay nilalarawan ng kamatayan. Yung napariwara, magulo, nag-aaway-away, naggigiyarahan. Ayaw ng Diyos ng ganoon. Pero isa lang ang paraan para magapi ko ang kamandag ng kamatayan na walang iba kundi ang kasalanan. Walang ibang paraan kundi
ang iaalay ko ang aking buhay. Yun ang ginawa ng Diyos. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, ginapi niya ang kamandag ng kamatayan, walang iba kundi ang kasalanan, sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay. Kaya namatay si Kristo. Hindi para hindi na tayo parusahan. Hindi ganun yun. Nag-alay siya ng buhay ng para gapiin niya ang kasalanang umaalipin sa sangkatauhang minamahal ng Diyos. Dahil walang ibang kamatayan ang maaari gumapi sa kamandag ng kamatayan, kundi ang kamatayan mismo ng Diyos. Kamatayan ng anak ng Diyos. Yun lamang ang kamatayan na pwedeng gumapi sa kamatayang nararanasan ng tao. Kaya nga, di ba, pag sinasabi natin, kapag nakilala mo si Kristo, magkakaroon ka ng bagong buhay. Dahil namatay na si Kristo, ginapi niya na yung kasalanan sa buhay mo. At kung kikilalanin mo siya, susunod ka sa Kanya, magkakaroon ng ibang klaseng buhay na mararanasan ka. Dahil yung kamatayan lamang ng anak ng Diyos ang maaaring gumapi sa kamandag ng kamatayan. At dahil mahal ng Diyos ang sangkatauhan na kanyang mga anak, ayaw niya na ang kamandag ng kamatayan ay maghari sa kanilang buhay. And therefore, inalay niya ang tanging pangontra sa kamandag ng kamatayan. Walang iba kundi ang kanyang buhay mismo. So, yun ang story ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Na nalugmok tayo sa kamatayan dahil sa kasalanan. At walang ibang dapat na talagang magapi, mawasak, magiba, kundi ang kasalanan. Mapalaya tayo dyan. Dahil kung hindi, daranasin natin yung pagkapariwara ng buhay, pagkawasak ng buhay, pagkawindang-windang ng buhay. At ang tanging solusyon ay ang buhay mismo ng Diyos. Ay sa ganung paraan, iminuwestra ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Yun nga, sa krus. Kaya ang krus ay larawan ng pag-ibig ng Diyos, hindi ng kaparusahan, hindi ng judgment. Sa pamamagitan ng krus, pinawalang bisa ng Diyos ang kamandag ng kamatayan. Yun nga, yung kasalanan. Pinawalang bisa niya ang kamandag ng kamatayan sa ating buhay. Tayo malaya na ngayon. At kung pipiliin natin na sumunod kay Jesus, ito ay magdudulot ng tunay na klase ng buhay. Yung sinasabi ni Jesus na abundant life or eternal life. Isang maganda, mabuti at makadiyos na buhay. At ito ang mensahe ng magandang balita. Ang tunay na mensahe ng good news, ng magandang balita, ay nagsisimula sa pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos at hindi sa paghahatol o sa judgment ng Diyos. Kaya hindi ko maunawaan kung bakit may mga Kristiyanong mahilig mangaral ng judgment of God. Samantalang hindi naman yun talaga ang magandang balita. Hindi magandang balita yung judgment. Ang magandang balita ni Kristo, yung good news na ipinangaral ni Kristo ay gospel of the kingdom. Yung pamumuhay sa kaharian. Isang magandang pamumuhay. Na kung babasahin nyo yung Kingdom Manifesto, walang iba kundi yung Sermon on the Mount. Yun na isang magandang pamumuhay. Yun ang buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Ang magandang balita ay mahal ng Diyos ang sangkatauhan at nais niya na magkaroon tayo ng mabuti, maganda at makadiyos na pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Yun nga yung gospel of the kingdom. Kaya tandaan ninyo, ang pag-ibig ng Diyos ang pinakadiwa ng mensahe niya sa sangkatauhan at hindi ang pagpaparusa sa kanila. Pero bakit pag-ibig ang pinakadiwa ng mensahe ng Diyos sa sangkatauhan?
Walang ibang sagot doon, kundi dahil mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Ito ang mensahe na gusto niyang marinig at maranasan ng sangkatauhan dahil ang pagkaranas sa pag-ibig ng Diyos ang susi sa isang masarap na buhay sa ibabaw ng lupa. Ang pagkaranas sa pag-ibig ng Diyos ang susi sa isang masarap na buhay sa ibabaw ng lupa. Sa paglalakbay natin dito sa ibabaw ng lupa, marami tayong makakasagupa na unos at iba't ibang klase ng karanasan. Pero ang pagkaranas sa pag-ibig ng Diyos ang magdudulot ng kakaibang galak, kapayapaan, pag-asa sa ating puso't isipan. Hindi lang yung malaman natin na mahal niya tayo, kundi yung maranasan natin o nararanasan natin ang pag-ibig niya sa atin sa araw-araw. Yun ang dapat natin, yun dapat na maging susunod na antas sa buhay ng bawat isa sa atin kung hindi pa kayo napupunta doon sa antas na yun. Na maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa araw-araw. Hindi lang yung alam ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang unang antas eh. Alam ninyo na mahal kayo ng Diyos. Pero iba yung nararanasan ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa bawat araw. Si St. Augustine nga ay nagsabi ng ganito. Sabi niya, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you." You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. Nilalang mo kami para sa iyong sarili, O Panginoon, at ang aming puso ay hindi mapapahinga hanggat ito ay makapagpahinga sa iyo. Sa kaibuturan ng ating pagkatao, ng ating kaluluwa, ay umiiral ang isang katotohanan. Ano yung katotohanan na yun? Ng ating puso ay walang kapahingahan hanggat matagpuan nito ang tunay na kapahingahan sa pag-ibig ng Diyos. Hindi mapapahinga ang ating puso. Hindi natin maaaring ididinaya ng tao. Pero nahandun yun. Sa kalaliman ng ating kaluluwa, umiiral yung katotohanan na yun, na walang kapahingahan ang ating puso. Hanggat hindi nito nasusumpungan ang kapahingahan sa pag-ibig ng Diyos. Ganun pa man, naniniwala ako na mayroong kaparehas na katotohanang umiiral sa puso ng Diyos, na kanyang sinasabi, "Nilalang ko kayo para sa akin, o aking mga anak, at ang aking puso ay hindi matatahimik hanggat hindi ninyo binubuksan ang inyong puso para sa akin." Ito ang Diyos na talagang humahabol sa kanyang mga anak, sa kanyang sangnilikha. Naroon sa puso ng Diyos ang paghahangad na ang bawat isa sa atin ay magbukas ng puso sa Kanya. At yun mismo ang diwa ng Revelation chapter 3 verse 20 na ang sabi doon, "Narito ako'y nakatayo sa may pintuan at kumakatok. Sino mang makinig sa aking tinig at magbukas ng pintuan, papasok ako sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko." Ang Diyos ay kumakatok sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya buksan natin ang ating puso sa Kanya nang sa gayon ay maranasan natin ang Kanyang pag-ibig. Hindi lamang ito yung pagsabi na, "Lord, binubuksan ko ang aking puso sa iyo." Hindi lamang yun. Kasama yun. Gawin natin yun. Tama yun. Pero merong isang klase ng pagbubukas ng ating puso sa Diyos na hindi kadalasang ginagawa ng mga Kristyano. Na yun ang isang paraan o isang daan na para maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. At ito yung pagbubukas ng ating puso na kinikilala
ang bawat bagay na maganda sa ating paligid bilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano mang magandang bagay na makikita ninyo sa inyong paligid, buksan ninyo ang inyong puso na, Lord, magandang isang bagay na ito. Kapahayagan ito ng iyong pag-ibig. Ano mang maganda sa ating paligid ay ariin nating kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang mga puno at halaman na nakikita natin, anumang magandang bagay, ariin natin yan bilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya yung mga Kristiyano na talagang nag-iisa sa kalikasan, mas nararanasan nila yung pag-ibig ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nasa kanyang sangnilikha. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanyang sangnilikha. Kapahayagan ng Diyos ang bawat bagay na kanyang nilalang. Dahil ang bawat bagay na nilalang ng Diyos ay maganda. Good. Kaya anong maganda? Buksan natin ang puso natin. Lord, this is you expressing your love to me. Ang pagdampi ng hangin sa iyong mga mukha kung ikaw ay naglalakad. Isipin mo yun na para kang hinahalikan ng Diyos. Wag natin baliwalain yun. We could imagine those things na ang Diyos ay kumikilos sa atin, niyayakap tayo, hinahalikan tayo. Ang isang bugso ng hangin minsan, bagamat alam natin na minsan ay talaga mapanganib, pero we could look at it, no? Lord, this is you chasing me with your love. Yung makita mo ang isang tao na hindi mo kakilala pero nakangiti, it's a good thing, di ba? Sa magandang bagay yun. Ariin natin yun, na isang kapahayagan ng Diyos. Ano mang maganda sa ating paligid. Doon natin, yun nga sasagot, bukas natin ang ating puso sa pag-ibig ng Diyos na nariyan sa ating paligid. Lalo-lalo na kung pupunta kayo sa baybaying dagat o kaya kayo pupunta sa isang lugar na mamamasyal kayo na maraming kayo makikita na kakaibang bagay. Napakasarap na damahin ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang kalikasan, sa kanyang sangnilikha. Napakaraming bagay sa ating paligid na kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay kanyang ipinapakita, ipinapahayag sa atin. Tandaan natin na ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig at para sa pag-ibig dahil siya ay pag-ibig. Walang maaring gawin ang pag-ibig na walang taglay na pag-ibig. Kaya ang lahat ng ginawa ng Diyos sa ating paligid ay nagtataglay ng kanyang pag-ibig and therefore ang mga ito ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa atin. Pero hindi natin namamalayan ito dahil hindi bukas ang ating puso sa ganitong klase ng pagdama sa pag-ibig ng Diyos. But every time you see anything that resembles goodness, sabihin ninyo, Lord, salamat po. Ang bagay na iyon ay isang magandang bagay at iyon ay kapahayagan ng iyong pag-ibig sa amin. Mahalaga na dinadama natin, ninanamnam natin ang pag-ibig ng Diyos sa araw-araw. Gawin natin yan. Damahin natin, namnamin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa araw-araw. Pero sa paanong paraan? Sa paraan na itinutuon natin ang ating isipan sa kanyang kabutihan, sa mga nilalang niya, sa magandang bagay na nakikita natin, sa paraan na ipinapaling natin ang ating pandinig sa kanyang tinig, sa paraan na ginagawa nating sanktuaryo ng pag-ibig, ng kanyang pag-ibig, ang katahimikan. Lalo-lalo na yan. Doon sa paraan na yun na
ginagawa nating santuaryo ng pag-ibig ng Diyos ang katahimikan. Kapag mayroong sandali ng katahimikan, gawin natin yun na santuaryo ng pag-ibig ng Diyos. Damahin natin ang pag-ibig ng Diyos sa sandaling yun. Sa kaharian ng Diyos, yung kaharian niya na hindi nakikita, yung kaharian niya na kung saan siya naroon. Hindi yung kingdom of God na pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa, kundi yung kaharian niya mismo na hindi natin nakikita. The invincible kingdom of God. Sa kaharian ng Diyos na yon, ang tanging pamumuhay ay pamumuhay sa pag-ibig. At kung ano ang kalooban niya sa kaharian ngayon, yun din ang kalooban niya na mangyari dito sa ibabaw ng lupa. Your will be done on earth as it is in heaven. Yun ang gusto niya mangyari. Yung pag-ibig na naghahari doon ay maghari din dito sa ibabaw ng lupa. Kaya nga, ang sabi ko kanina, ang kwento ng buong kasaysayan ng Biblia ay kwento tungkol sa Diyos na patuloy na sinusuyo at hinahabol ng pag-ibig ang sangkatauhan. Paano yung pagpaparusa, brother? Alam nyo, kung isipin nyo maigi, hindi na kailangan parusahan ng Diyos ang tao. Dahil namatay na nga ang tao Napariwara na ang buhay niya, nawasak na ang buhay niya, at nararanasan niya na yung consequence ng kanyang paglayo sa pag-ibig ng Diyos. Pag lumihis tayo, lumayo tayo sa pag-ibig ng Diyos at sa Diyos mismo, itong mararanasan natin kamatayan. Pagkapariwara ng buhay, pagkawasak ng buhay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya hindi niya na kailangan parusahan ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Yung nangyayaring giyera sa pagitan ng mga kung ano ng mga bansa. Yan ay dahil wala ang pag-ibig ng Diyos. Hindi naghahari ang pag-ibig ng Diyos between those groups of people. Kahit saan ng lugar, kapag mayroong pag-aalitan, pag-aawayan, digmaan, giyera, labanan, hindi naghahari ang pag-ibig ng Diyos, at ang consequence nun, yung ibinubunga nun, pagkawasak, pagkasira, nawawala yung tunay na pagkatao ng tao. Kaya hindi niyo na kailangang parusahan ang tao dahil pag lumayo ang tao, automatic yun. Yun ang mararanasan niya. Dinidisiplina niya ang kanyang mga anak. Totoo yun, may pagdidisiplina. Pero huwag natin isipin ang pagdidisiplina ng Diyos ay katulad ng ginagawa natin sa ating mga anak. Dinidisiplina niya, He corrects them. Yun ang paraan ng Diyos, ay pag-correct. Dahil mahal niya sila. Isipin niyo yung alibughang anak, yung kwento ng alibughang anak. Lumayo yung anak sa ama. Ano naranasan niya? Diba? Pagkapariwara ng kanyang buhay. Pinarusahan ba siya ng tatay niya? Hindi mo siya pinarusahan ng tatay niya. Yung paglayo niya mismo, yun ang naging bunga ng kanyang paglayo sa kanyang ama. Pero yung ama ay lagi naghihintay. Kaya nga nung bumalik siya, talagang sobrang higpit na yakap ang kanyang tinanggap mula sa kanyang tatay. Hindi na siya papaluin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay malawak kaysa sa pag-ibig natin. Ang pag-iisip ng Diyos ay mas higit kaysa sa pag-iisip natin. Hindi natin kaya magpatawad ng basta-basta. Ang Diyos kaya niya. Tayo, ang pagkahabag natin sa kapwa natin, kung ikukumpara sa pagkahabag ng Diyos, hindi natin makikita. Gatuldok, baka wala pa. Ang pagkahabag ng Diyos sa kanyang mga anak ay lubhang napakalawak. Kaya kahit anong kasalanan ng tao, mayroong pag-asa na kahabagan ng Diyos. Didisiplinahin siya ng Diyos. At minsan, kinakailangan siyang dalisayin ng Diyos at yun ay mahapdi, masakit. Pag idinarang ka sa refiner's fire, masakit yun, mahapdi yun. Pero pagkatapos nun, lalabas ka ng isang dalisay na kaluluwa. Kaya, kung ang tanong paano yung pagpaparusa, huwag nating
dito sa ibabaw ng lupa, hindi natin makikita yon. Hindi natin makikita ang Diyos aktibong pumapalo, nagpaparusa sa sangkatauhan. Yung gawa natin mismo, na walang pag-ibig, yung consequence nun, yun na mismo. Yun na mismo ang sumisira sa atin. Yun na mismo ang pumapatay sa bawat isa sa atin. Yun na mismo ang nagdudulot sa atin ng isang pamumuhay na tila baga living dead. Para tayong zombie. Dahil sa paglayo natin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya naway sikapin natin na damahin at danasin ang pag-ibig ng Diyos sa araw-araw. Magpahinga tayo sa kanyang pag-ibig. Simulan natin ang kwento ng ating maghapon sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang magandang gawin natin. Maging practice natin yun. Maging habit natin yun na sinisimulan natin ang kwento ng ating maghapon sa pag-ibig ng Diyos. Na ang pag-ibig ng Diyos na yan ay umaaligid-aligid sa atin. Nagnanais na maranasan natin. Hindi malayo ang pag-ibig ng Diyos. Nahandyan lang ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang tayo malay. Pero nariyan yun. Kaya ibukas natin ang ating puso. Magpahinga tayo sa kanyang pag-ibig. Ang Diyos sa tanghaling ito, hiling namin, Panginoon, na balutin mo pa kami ng iyong pag-ibig at maunawaan pa namin ito at maranasan sa buhay namin sa araw-araw. Nawa ang aming isipan, ang aming mga puso ay masanay namin na kinikilala, dinadama, ninanamnam ang pag-ibig mo sa amin sa araw-araw. Na ikaw ay Diyos na nagmamahal sa amin, hinahabol mo kami, hindi ng iyong pamalo, kundi ng iyong pag-ibig. Lord, thank you for your love. Maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin. At nawa, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa amin dito ay lumago. Maranasan pa ang pag-ibig na iminuwestra mo doon sa krus nang si Kristo ay namatay para sa amin. Maraming salamat. Amen.